Ayan, kilid, wala naman purma yan. Puro purma na lang. Yung kabuuan ng sala. Hanggang dito, papunta ron. Paliter L pa yan. Ayan, mga nandun na yan. Rampahan. Ayan, ito. Dito naman tayo sa kabila, sa may kwarto. Ayan. Ayan, oh. Yung kwarto, buong bahay. Ano to? 5, 7. Sana all. Iba talaga si Bing pag nagpagawa. Sulit. Sulit din ang gasto. Ayan. Okay. Ayan, CR. Yung CR kasing laki ng kwarto. So, ayan mga darling, ito na yung aking bahay. So, Andyan yung ngayon, gilid. ito yung pangarap na bahay na talagang gusto ko matupad. Ngayon, unti-unti na siyang nabubuo. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ako ay isang OFW sa Hong Kong. At ang aking darling naman na si Darling Gabi ay Areang dito mababa kasi ito. sa probinsya namin sa Masbate. Ayan, oh. Siya yung gumagawa ng mga content ng pananagat, Nabubuhusan din yung building lalo na na sa yan, mga gabi. darling. Yan. Ayan Nagnanight yung dive siya village na lagi flooring natin, kasama yung iba niyang nakakita nyo yan, tie beam na yan. mga ibang espero din. Hanggang dyan yung So, ayan. So, dito, ngayon, ang parang ginagawa ito, ni Darling pababa, Gabi is siya yung nagmamanage sa pagpagawa ng bahay pantay sa namin. karsada. Ang ginawa ko, hindi ko muna siya pinagpatrabaho kasi tulad nito, OFW, Ayan, mahirap makikita nyo din na butas ano, maliit na yung yun, para sa pagka exhaust ang oras mo is limit lang pagka naggamit ka. Hindi naman bawal dito yung cellphone, maluwang naman sa cellphone. Pero syempre mahirap na habang nagtatrabaho ka sa baba. Isa sa dot-dot taas. ka ng dot-dot. Pero may time Sa talaga na kahit master papaano bedroom sa taas. Yung guest room nakakagamit dito ng na lang sa cellphone. baba. Kaya yun talaga ang ginagawa ko pagka free time na makagamit ng cellphone yun. Yun lang gusto ko na pagka may free time ako, nakakausap ko siya lagi. Kaya ayoko na magtrabaho siya at mga muhan or diba? Kasi kung may oras ako na makausap ko siya tapos siya naman yung busy, ayaw ko ng ganun. So, pero malaking tulong naman siya sa akin kasi siya yung nagmamanage doon sa bahay at malaking tulong din yung nakakapanagat siya, nasusuportahan niya yung pamilya ko ng ulam, ng mama ko. So, malaking bagay talaga sa akin, malaking tulong sa akin. Parang mas malaki pa yung ambag niya kaysa magtrabaho siya. Alam niyo yun? Kasi yung dapat na pang suporta ko sa pangulam sa araw-araw ng magulang ko is siya ang nagbibigay, siya yung nagsusuporta. So ngayon, ito na yung bahay na pinapagawa namin. Ito yung pangarap na bahay na gusto ko talaga. Kasi yung tiningnan ko tong bahay na to, ito yung design niya. Ano pang gagawin? Unang tingin ko pa lang talaga sa bahay na ito, yung modern design na to. So, hindi na talaga ako naghanap ng iba pang design ng bahay. So, parang, as in, dito na talaga ako nakapokus na sabi ko sa sarili ko, gusto ko ito talaga yung bahay na to. So, kung makikita nyo yung design ng bahay, sakto lang ang laki niya. Kaso itong bahay namin, medyo napalaki ko masyado. Kasi, sabi ko kay Darling Gabi, gusto ko lang yung malaking sala. Kaso nga lang, Hindi na natin mga nilagyan yung mga canopy na abang sa hindi ko electrical talaga dahil yung mga in-expect poste na nito yung mayroon naman yan. 12 meters Ayun, na abang na tayo haba yan. at saka Itong yung 10 limang meters posting na nasa lapad. labas. Super laki na din talaga. Kaya dito tayo naglagay dyan. Plus, yun, in-extend pa na para sa parking. Parang yung pinakahaba kung kasama yung parking. Parang naging 15 meters ang haba niya. So, ayan. Kaya medyo talagang hindi basta-basta yung gastos. Kilid, wala Kaya, namang purma yan. nasimulan ko Puro to purma na lang. 2020 February, and then pagka March nagsimula yung lockdown. So parang sala. stop talaga siya after ng lockdown. So 15 days siya na simula na trabaho. Nabuo talaga yung buong baba. Ayan, nabuo yung buong baba. Pero nga lang, na-stop siya after pandemic. Marami ding gastusin.
Yung And then kwarto, after buong bahay. nun, medyo nagkaroon ng Ano to? health problem yung mama ko. 5, So, mas 7. prioritize ko muna yun bago tong bahay Sana namin. all. Kaya ngayon lang talaga siya nasimulan ulit. Iba Yung talaga si pagpagawa Ding ng pag Islam, nagpagawa. ngayon lang siya nagawa ulit. Sulit. So, Sulit din ang gasto. ilang years din siya bago nasimulan ulit. Ayan. Kasi hindi siya basta-bastang gastusin dito. Okay. So, ngayon ito natapos na yung slab. Siguro mabilis na lang, madali na lang na magawa yung flooring, CR. yung mga finishing. Tapos, CR kasi madali laki na ng lang siya kwarto. matrabaho hanggang Doon tayo yung sa kabila, sa baba. asintada sa taas para sa kwarto. Kasi yung gagawin ko yung second floor, nandun yung kwarto namin, tsaka yung guest room. So, ayan. So, konting kimbot na lang, kahit pa paano buwan-buwan, pwede na natin ipatrabaho ng pakunti-kunti. Kasi natapos na yung talagang pamalakihang gastos sa taas, yung slab. Kasi, Nandito tayo sa likod. di ba nga, sa amin sa Masbate pa na lindol. Kaya nung natakot ako, Kasi medyo may tatanggalin pa natakot sa din kanayan. ang mama ko na tumira dyan kasi may trauma na si mama Sentada sa na tayo sa taas. lindol. Kasi nung unang lindol, Kaya natumba wala muna siya. tayo night diving. As in, nahimatay talaga siya kasi yung pagbagsak niya talaga na Okay. yung padapa, yung dibdib niya, So yan mga darling. tumama. Dahil Kaya ngayon nagka-trauma na siya. makakapag night diving. So, pero ang ginawa namin, talagang tinibayan namin yung pundasyon ng bahay. Forma. So, ayan. Ano, So, pagdasal na lang natin na hindi na bumalik yung ganong lindol na halos ilang buwan din, halos taon din talaga yung 3 araw pabalik-balik yung lindol sa amin. So, magdasal na lang tayo na hindi na sana bumalik babaklas na tayo. para hindi na makapaminsala. Tapos na tayo dun So, sa ayun mga darling, dito ko na lang tapusin muna yung voice over ko. And, salamat sa panonood. tayo And, wala kasi may mga pako. God bless po sa lahat. Ayan o. Okay, tapos na. Okay. Kung nakikita nyo yung mga PVC sa electrical layout yan. Andyan yung mga kahoy. Yung kwarto tapos na. Dito tayo una nagbaklas. Yan. Pero yan dyan okay na kasi wala ng mga pako. Yan. Yung iba may pako. Yan. Yung may mga nasa gilid. Para hindi tayo matibo o matinik o mapako. So yan. Dahan-dahan tayo kasi yung iba rito. Ayan yung mga kahoy. May mga pako pa yan. Ito. Kaya tintiis na lang. Dito na tayo magbabaklas. Ayan yung mga plywood. Ayan, natabaklas ko na yung isa. Bali, dalawang ano na lang. Kumbaga, dalawang ceiling na lang. Doon yung isa. Okay. So, maganda na tingnan. Mukhang bahay na. Ayan o. Yung flooring, saka na lang yan. Iipon na naman tayo uli. Iipon na naman si Mrs. Kaya tayo mga ilang araw, balik tayo sa night diving. Wala nang problema kasi yung pag-finishing natin, ayan o, black sand. Nakaready tayo. May mga sobra yung mga binili natin materyales, pero hindi masasayang yan dahil magagamit pa natin yung buhangin sa ilog. Diyan yung abango. Yan, nabangan na natin yan.
sa labas. Sa kabilang gilid. Yan. Kabilang gilid. Kaya papasok na naman tayo sa loob. Hinay lang tayo. May naiwan pa oh. Nakatukot kasi yung plywood o kahoy. Taas kaso di tayo makakyat. Wala nang hagdan. Gagawa pa tayo ng temporary hagdan. Mga kahoy pinagbaklasan. Kung walang bumili, gamit din naman yan. Panggatong. Master bedroom. Silakay ng bahay. Yan na. Abang sa mga CR yan. Pag tumulo, joke lang, hindi yan. Ito okay na to dito kasi napunutan na to ng mga pako. Yan. Konti na lang yung baklasin, yun na lang doon. Hindi tayo nakapag-baklas ngayon dahil nag night diving tayo na wala sa ayos na zero.